Ano nga ba ang mga pros and cons pag bumili ka ng men's t-shirt or MTS na US Bill? Let's go! Disclaimer lang, this review will be based on my experience and isa pa lang yung na-open nating US Bill and i-compare natin siya sa na-open nating Korean Bill. So please still do your own research with due diligence if you're planning to buy or open a US Bill. Challenge accepted. First advantage will be selection. Sa US Bill, ang nakuha kong mga selection is around 30 pieces. Ito yung mga branded or mga kilalang brands na sa aking palagay ay mabilis mabenta. And dun sa Korean Bill is 13 pieces lang yung nakuha nating branded. Second advantage is yung volume. Sa na-open nating US Bill, 250 pieces yung ating nakuha versus 217 pieces sa Korean Bill. Third will be the quality of the items. Consistent to sa lahat ng mga review na napanood ko or mga opening. And hindi mo may tatanggi na iba talaga yung quality ng US versus Korean Bill. As in sa quality ng tela, sa linis, and sa amoy. You're a smart motherfucker, that's right. Which means sa US Bill, konting effort lang, magmumukha na siyang sellable. Kahit di mo na siya laban, kung meron kayo steamer, better. And hopefully makapag-invest din tayo doon. Not to pick on the Korean bills, pero ganun talaga. Again, consistent to sa mga review na napanood ko. Ang Korean bills, madaming may issue. Merong mga pinholes and loose yung neckline and may punit or may mancha. And ayun yung ating pinakamalaking advantage ng US bill. Even sa mga sinakos or yung mga hindi branded nilang items, sobrang ganda pa rin ng quality since Gildan, FOTL, or Bella and Canvas, or yung mga, kahit yung mga normal nilang brands ay magaganda yung quality at tela. Last but not the least is gems or grails. Ito yung mga items na rare or vintage at mahirap makita and mostly makikita siya sa US Bill. Base din sa mga feedback at review na napanood ko, mas malaki yung chances na makakuha ng mga streetwear at Lux brand sa US Bill, which I think makes sense kasi obviously mas malaki naman talaga yung streetwear culture from the US and they also have thrifting and vintage community. Doon naman tayo sa disadvantage. Siyempre, unang-una dyan yung price. So, yung kuha natin sa Korean Bill, 4,000 plus shipping. Dito sa US, 11,000 plus shipping. Definitely, if you're low on budget, the best option would be to go buy a Korean Bill. Of course, for Korean Bill, you need to exert more effort. Kailangan mo na matinding diskarte sa paglalaba, pagplansya kung kaya ng time mo, and pag-repair ng mga issues or damages. Second disadvantage na napansin ko based dun sa nakuha ko is sizes. Hindi ko sure kung kung malas lang talaga, pero dun sa 30 selection na nakuha ko, halos kalahati nun is kid size o mahirap siya ibenta. So more likely mabibenta siya sa babae or sa mga bata. Buti na lang cute size tayo, so kasya naman sa atin lahat. Bro. And last but not the least, hindi ko lang kung disadvantage, pero sa US Bill, mas madami akong polo nakuha compared sa Korean Bill. Which I think is goods pa rin naman kasi maganda naman yung quality niya. So, madali pa rin siya ibenta. So, if you're new to the channel guys, ako nga pala si Neil. I have a full-time corporate job. I'm a dad of 2. And I do part-time thrifting. The purpose of this channel is to document my journey and trying to find something I enjoy, at the same time monetize it. So if you're finding value in my content, don't forget to like and subscribe and follow me on social medias. Nasa description lahat ang mga link ng ating FB, IG, TikTok, and Carousel. What a noob. Siyempre, hindi pa rin nawala na nagrevisa tayo kasi naging part na siya ng routine natin nangangati tayo pag wala tayong bagong items. First loot is a Columbia nylon shirt.
And size 34 ata to, sobrang solid. Next is Bamboo K chino shirt, kulay rose pink. Ang ganda ng kulay at condition nito, solid na solid din. I think 34 din ang size nito. This one is a Uniqlo, almost same size and color ng last one, and goods din ng condition nito. Next one is an oversized pocket shirt by Uniqlo GU. Sobrang kapal ng tela. I think this is a heavy cotton. Next one is oversized pocket shirt as well, military green, and ito naman is cotton, so malambot siya. And then last one is a board short, random tag lang pero sobrang ganda rin ng design at ng condition nito. Ayun guys, of course i-post natin yung mga items na yan sa ating IG, FB, and Carousel, so don't forget to follow. Also follow me on TikTok. Gusto ko lang din magpasalamat personally sa lahat ng mga nanood, nag-like, nag-share ng ating last vlog kasi first time ko na makalagpas ng 1,000 views sa TikTok and na-overwhelm lang ako, tuwan-tuwa ako guys. Salamat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa. Try ko ilagay sa credits yung mga bumili, sumuporta at nag-like ng ating video. Ayun lang guys for this episode. Hopefully meron kayo natutunan and hopefully nag-enjoy din kayo sa episode na to. Again, this is Entropy and laging nyo tatandaan, hindi yan paunahan. Sarili nyo lang ang inyong kalaban and as always, embrace the chaos.